Hello, Scatlings! Ito naman ang celebration ko o preparation ko para sa Easter. So, bago mag-Holy Week, ayan, kailangan ko mag-decorate. Para din Pasko, nagde-decorate ako. Oo nga pala, Pasko nga din pala, Pasko ng pagkabuhay. Yung sa December nga pala ay Pasko ng pagsilang. Kaya ayan, na-adapt ko na ang kanilang gawain o ang kanilang tradisyon tuwing Easter. Ayan, tinitingnan ko na kung anong aking dedekorasyon na. So, yung mahabang kahoy na yan at yung ilaw na yan, lalagyan ko ng dekorasyon. Unahin ko na dito sa bintana ang aking mga kahoy-kahoy. Ayan, tsaka ang aking mga bula-bulaklak. Tunay na bulaklak yan. Inilis ko ang original audio nitong video kasi baka makopyright na naman ako. Kasi kahit hindi mo sinasadya, basta ayan, may narinig na song na may copyright, ayun, magkakaroon ako ng violation. Chill lang ako pag nagde-decorate. Ini-enjoy ko lang siya. Ayan, yan, mga paulit-ulit ko lang ginagamit yung mga yan. Pero to, namulot ako ng mga kahoy. Alam niyo na, mahilig dito sa design na gamit yung mga natural materials. Wala akong fix na design sa isip ko anong gagawin kong design. Basta kung ano lang madampot ko, yan ang gagawin ko. Kung ano lang material na nasa akin, yun lang ang gagawin ko. Nakita ko kasi yung kapitbahay ko, meron nang nakalagay naman na ng mga decor doon sa kanyang puno sa harapan. Kaya sabi ko, oh, time na para maglagay na rin ako. Hindi ko alam kung ano magiging itsura niya. Basta sige, tusok lang ako ng tusok. Yan. Hinilagay ko na ulit si Corby, Mama Mary, and the little baby. Hindi pa tapos. Hindi pa po tapos. Hindi ako tuloy-tuloy mag-decorate. Hinahanap ko pa yung rabbit. Hindi ko makita yung rabbit. Ayan, naisabit ko ng mga itlog. At ayan, meron akong paribon sa ilaw. So, kahit ano pa ang i-design ninyo, basta dapat naroon ang mga elements ng Easter. Gaya ng eggs, chicken, rabbits, o yung may pugad. Ayan. Kasi symbol sila ng new life, new beginning, hope. Yes, pag-asa. Dilaw ang kulay ng Easter. Kaya talaga nag-a-accent ako ng dilaw. Dilaw na little flowers. Mula sa bakod ng kapitbahay. Ayan, ang ganda ng flowers. Mga small flowers. Kaya ang tinatawag nila ditong Bosque Lilia, ayun, kulay dilaw. Daffodils ang tawag ko sa kanya. Okay, so ayan na si Rabbit. Ang symbol ng fertility. Ayan, si Gorby at si Mama Mary. So, andyan na ang aking mga itlog at mga sisiw. O yan, mga rabbit. Ngayon ko lang nilagyan ng ribbon ang aking ilaw. Teka, wait, hindi pa complete. Meron pa akong mga candies na parang mga itlog. Ano pa tawag doon? MM? Para pwede siyang kainin pag natapat siya sa aking decor. Kaya ayan, tuloy, hinahanap ko pa yung candies. Nilagyan ko na rin ng yellow flowers o nag-accent na rin ako dun sa mga itlog na nakabitin. Ang laki ng pakinabang ko dun sa bakod ng kapitbahay ko. So next time gusto ko na tuloy magtanim ng sarili kong ganyan. O yan, yung ribbon ng aking ilaw. Meron na rin siyang yellow flowers. Nakita naman ako. Ngayon ko lang siya nilagyan ng accent na pang Easter. Gagawin ko na lang siya ulit. Next year. At last, nahanap ko na rin ang itlog. O, ayan, yan.
Kasi mga koting itlog siya eh. Pero actually, peanut siya, na-coated siya ng chocolates. Yeah. At sa aking workplace naman, bago mag-Holy Week, ayan, may mga dumadalaw ng mga rabbits. Alaga ng 2 bata ang rabbit na to. At nakaugalian na ng kanyang nanay na idalaw sila dito sa aking workplace. Yan, mga bata pa itong mga rabbit na to. Pero meron ng 2 o 3 yata mature na. Tuwan-tuwa ang mga residents dito. Soft and fluffy rabbit. Yan, symbol siya ng fertility. Kasi yung kuneho, mabilis mag-multiply. Mukhang pusa itong hawak ko isa. Masarap hawak-hawakan kasi ang lambot. Ayan, tsaka malaki. Tapos ayan, cute lang. Kaya ayan, nakihawak ako. Kasi gusto kong din maranasan na enjoy itong parang tradisyon siya dito sa aking trabaho. Yan, kailangan mong kumain itong maliliit. Tapos silang maliliit. Natatandaan ko din noon, meron din akong naging alagang mga rabbit. Yes, alaga siya ng aking ate Esther. But that time, natatandaan ko lang, ang lahat ng rabbit kulay puti. At damo lang ang aming pinapakain. So, Holy Week na. Monday night. Bukas, Tuesday, meron kaming post-script focus. So, 3 lang kami magsasama-sama. At sagot ko ang matamis o dessert. Kaya tonight, nagluluto ako ng bilibulyo at leche flan. Okay, so saging para sa ginatan. And at the same time, hinahanda ko na tong lanera para sa leche flan. Gagawa ko ng caramel. So ayan na ang aking egg, milk, lahat ng ilalagay ko. Ayan, sama-sama na sila. Okay, ang sago para sa bilo-bilo. Ayan, okay na siya. Okay na siya kasi wala nang white sa gitna ng bilog. Clear na siya. So busy lang. Pero strout. Busy din silang lang. Nandito kasama ko habang ako nagluluto ng pang-poske namin. Okay, pinakukuluan ko na ang gulaman. Kasi poske gusto ko may green. Okay, ang bilo-bilo. Powdered yung ginamit kong yan. Daming ganyan nabibili sa Central o Asian market. Kamoting kahoy o kasapa. Wow, at kamote ang halo ng aking bilo-bilo. Wow, mukhang okay na. Ang leche flan at bilo-bilo. Ready na para bukas. Sarap. At eto naman ang 2 para sa kanilang expertise. Ang monggo. Yan, nag-celebrate kami ng ang poste. nilagang buto ng baka. Ng Easter. Ayan. Ang kaguluhan. Parang may kasalan. Ano yan? Nagbulag ako. Nagbablog si Dita niya. Uy, gusto. Make me up. Chichik, make me up. Wow! Parang may kasal na, hindi pa? Pero ang kakainin lang naman namin eh, sinabawan na buto. Monggo, log na maalat, espada, leche flan, bilo-bilo. Ayan, tingnan po natin Okay. yung pagkain. Yan. Na ng bahay. Ayan na po. Ayan. Tapos na ang first round ng pagkain. Ginagawa na ang second round. Gusto namin humigo pa ng sabaw.
kung hindi maubos, di take home namin. At dahil Easter, siyempre kailangan bumisita naman sa simbahan. Happy Easter sa lahat! Ganda naman ng mga baby ko. Ganda ng mga baby ko. Kasabay na rin siyempre ang paglalabasan ng iba't ibang halaman. Easter! Yan. Happy Easter! Lumalabas sila sa mga ganitong panahon. Para bang nakikisaya din. Ayan ang tree na may dekorasyon ng mga itlog. Yan. Ang saya rin tingnan. Kahit kalbo pa ang yung tree. Kaya sa paligid, talagang parang mga explosion of flowers, of colors. Ang saya na. Yan, tatapos ng mga yellow-yellow, although ang lamig-lamig pa rin. Pero ayan talaga, parang mga champagne sa pagsabog ng mga bulaklak. Yan, lahat na. Binibigay nila ang kanilang mga bulaklak para nagpupuri. Parang paraan ng nature ng kanilang pagsasaya. Pag-share nila ng galak sa pagkabuhay. Kahit saan mo ibaling ang tingin mo, talagang agaw pansin. Wala pang dahon, puro bulaklak lang ang lahat. Marami sila, hindi lang ang dilaw na to, although talagang prominent ang kulay ng mga dilaw na flowers. Nagbibigay ng pag-asa sa panibagong araw. Actually, dito sa bakod na to, ako talaga pumipitas. Nakita nyo na kung saan ako pumipitas ng mga ginagamit kong bulaklak. Kasi bakod siya talaga. Actually, tinitrim din naman nila yan. Pero iba talaga ang feel kapag bumukan na sila. O ayan, sakura yan. O cherry blossom. Maraming spot dito kung saan-saan lang yung mga itinanim na cherry blossom. So talagang makasasabi mo na blossoming talaga ang paligid. Yan. Mga early shell. Ganyan. Kaya hindi ko na kailangan pumunta pa doon sa talagang mga park para mag-viewing. Kasi sa paligid mo lang talaga eh. Yan. Yan. Sarili kong garden itong mga pinapakita kong halaman. Yan. Sa akin siya. And what makes them special dahil akin sila. Happy Easter! Diba ang saya pag tumitingin ka sa mga gandang bulaklak, na-appreciate mo. Pero iba pag sa'yo talaga, pag ikaw ang nagtanim. Yan, talaga. Panahon ng dilaw. Dahil nga Easter. Pero panahon din ng mga maliliit na bulaklak. Basta sumasabay sila sa kasiyahan. Yan. Yan. Di ba talagang happy? Yan. Yan. Yung mga buds, new beginning. Kahit mga wild lang na flowers. Cute. No? Ang sayang tingnan nila. Mga bago. Hello, cherry. Ito ang kagandahan ng spring. Walang dahon, puro bulaklak lang. Sumasabay sa celebration ng Easter. Yes, the world is rejoicing. Happy Easter!